Impractical umano ang tinatayang 25 milyong pisong gastos kada araw sa operasyon ng Senado habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Task Force Kasanag, git ng grupo habang milyon-milyong Pilipino ang humaharap sa baha, pagkawala ng kabuhayan at iba pang problema, dapat ding questionin kung tama ba ang prioridad ng pamahalaan. Alamin natin sa balita ni Paul Montibon. Sa panayam ng SMNI sa Anti-Crime and Corruption Group Task Force Kasanag Founding Chairman Dr. John Chong, sinabi niyang hindi nila kine-question ang impeachment bilang prosesong itinakda ng batas para papanagutin ang sinumang nagkasala sa bayan. Ang kine-question ng grupo ay kung practical ba ang patuloy na paglalaan ng malaking public resources at panahon sa impeachment habang maraming Pilipino ang nangangailangan ng agarang tulong. Matatanda ang sunod-sunod na kalamidad ang tumatama sa bansa. Marami ang nawalan ng kabuhayan at patuloy na naghihirap. Ngunit sa impeachment pa rin umano nakatutok ang pamahalaan. Sinasabing nasa 24 hanggang 25 million pesos kada araw ang operating cost ng Senado, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Very impractical na yung hinahabol mo lang naman is 125 billion tapos gagastos ka ng 25 million. Very impractical, no? Kahit sinong concerned persons na tanungin mo, pag pinag-aralan yan, waste talaga. Dagdag pa ni Chong, hindi naman sila tutol sa impeachment process. Tanong ng grupo, proseso nga ba talaga ang sinusunod? At patas ba ito? Para sa Task Force Kasanag, habang malaking atensyon at resources ang napupunta sa impeachment, may mga ordinaryong Pilipino namang walang sapat na pagkain, nawalan ng hanap buhay at patuloy na nakikipagbuno sa epekto ng baha at iba pang krisis. Kaya naman ang hamon ng grupo, kung may 25 million pesos na halaga ng operasyon ng Senado bawat araw, nasusulit ba ito para sa kapakanan ng taong bayan? Opinion lang to. Kung ako tatanungin, parang hindi favor tayo na ituloy yung impeachment tapos may naghihinanaing na mga problema sa bayan natin at pinapriority natin. Yan ang opinion ko at opinion din ng organization. Samantala, sinabi naman ni Attorney J.V. Hinlo, isa sa mga abogado ng Task Force Kasanag, na nakikita rin nila ang tila selective justice sa pagbusisi sa mga opisyal ng pamahalaan. Giit niya, kung transparency at accountability ang pamantayan, dapat pare-pareho ang pagsusuri sa paggamit ng public funds. Ano man ang posisyon o political affiliation ng isang opisyal. Kung titignan natin sa ekonomiya, hindi siya tama. Kasi kung sa tingin ng House na may mali si VP Sara, they could have also waited, they could have filed the criminal cases and wait after 2028 para harapin ni VP Sara ang mga kaso kung wala na siyang immunity, no? Or hindi na siya impeachable official. So if it is in terms of sa ekonomiya, pero kung yung sinasabi naman ng mga nagko-complain, it is out of justice, of the sense of justice, na kung nagkamali ka bilang opisyal, kailangan mong habulin at lalo na kung impeachable official ka, meron rin naman nagsasabi, bakit si VP Sara lang? Yung pinakamalaking confidential fund ay ang Pangulong Marcos. Nagkaroon rin ba ng proper audit sa tada isang gastos si Pangulong Marcos at yung mga cabinet secretaries at kahit yung mga sa LGUs, yung merong hawak na confidential fund, naging patas ba ang trato ng House of Representatives? O kahit tignan na lang ng House of Representatives ang kanilang sarili. Para sa Task Force Kasanag, hindi nila hinihiling na baliwalain ang proseso ng impeachment. Ang panawagan ng grupo, habang nagpapatuloy ang proseso, huwag kalimutang tugunan ang mga kagyat na pangangailangan ng mga Pilipino dahil sa bawat araw na may tinatayang 25 million pesos na operating cost ang Senado, isang tanong ang ibinabato ng grupo. Sa gitna ng baha, kahirapan at pagkawala ng kabuhayan, ay praktikal ba ang ganitong prioridad? Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.